So, welcome po sa The Avenue Village. So, this afternoon, magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayon pong hapon, we will dive papunta ho sa Romans chapter 4. Pinapasok ho natin ay hindi lamang po ito basta kwento, kundi ito po ay salamin po ng ating buhay. So, last Sunday tinuro ho ni Coach Raymart, Romans chapter 3. Na kung saan po, sinasabi po nung Romans, na tayo po ay mga, anong tawag doon? May terminology ho doon, ang tawag ho doon ay totally depraved. Na kung hindi ho dahil po sa biyaya ho ng Diyos, sabi ho ng Bible, the God of this age has blinded the mind of the unbelievers so that they cannot see the light of the gospel. Imposible ho nating makita ang liwanag ho ng mabuting balita. Lahat ho tayo. Kasi bakit ho? Romans 3:23, ang sabi ho doon na yan, lahat ho tayo ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Ang tanong ko po sa inyo ngayong hapon ay, pag sinabi pong lahat, meron ho bang exempted? Way back when I was a college instructor, nagturo ho ako ng tinatawag na discrete logic, meron tinatawag na propositional logic, symbolic logic, meron ng tinatawag na universal quantification. Pag sinabi hong universal quantification, lahat. Pag sinabi hong lahat tayo, ay nagkasala. Yung logic kong ginamit doon is universal. Ibig sabihin, wala hong exempted. Kahit pastor, kahit pare, kahit ministro. Kasi wala naman nung sinabi doon, ngunit si pastor ay hindi nagkasala. Ngunit ang ministro, ang pare, hindi nagkasala. Lahat. Lahat ho tayo ay nagkasala at walang nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Grabe, Ibig sabihin, wala tayong kayang gawin para iligtas ang atin hong mga sarili. Yung katabi mo, wala ho yung kayang gawin para iligtas ka. Sa totoo lang. That's the reality. That's not just the reality, but that's the truth. When we say truth, truth is absolute. Hindi ho natin pwedeng baguhin. Hindi ho ito kaya ho ng paglalakad ng nakaluhod, papunta hong kalit-kalit hanggang buhay na sapa, paglalatigo mo sa likod mo, kahit sugat-sugatan mo pa yan, wala hong kayang gawin. Kasi nga po, bulag ho tayo Binulag ho tayo ng kaaway. Pero dahil po sa biyaya ho ng Diyos, papunta ho tayo ngayon dito, Romans chapter 4. Sa Romans chapter 4, naranasan nyo na ho bang kumapit ho sa pangako na para hong namatay na sa iyong kamay? O nagdasal ka ho ng paulit-ulit, pero parang tahimik po ang langit. Romans chapter 4 reminds us, God is not limited by what limits us. Yung tingin ho ng tao na tapos na, doon ho madalas po nagsisimula ho ang Panginoon Kaya ho, bago ho tayo pumasok ho sa mensahe ng Panginoon, tandaan po natin kung bakit po naisulat po ang Roma. Bigyan ko lang po kayo ng kaunting background sa atin hong pag-aaralan, ngayon pong hapon pong ito. Noon po nagtatalo po yung mga Hudyo at saka mga Hintil. Tungkol saan? Yung tanong na, nagiging matuwid ba ang tao dahil sa gawa o dahil sa pananampalataya? By works or by faith? Kaya po ipinalik ho dito ni Pablo ang usapan kay Abraham. Kaya babasahin ho natin. At kung meron hong pwedeng magmalak sa Diyos dahil ho sa gawa, wala na hong iba kundi si Abraham. Abraham na sana. Pero sabi po ng Genesis chapter 15 verse 6, Abraham believed God and it was credited to him as righteousness. Wala pa hong batas, wala pa hong circumcision, wala pang napapatunayan. Ibig sabihin, hindi ho
gawa ang nagligtas kay Abraham, kundi ano po? Pananampalataya. Sabi doon, Abraham believed God and it was credited to him as righteousness. Kaya ho naging matuwid si Abraham, hindi ho dahil sa marami ho siyang ginawang pagsunod. Nanampalataya ho siya doon sa Panginoon. At yan po yung puso ho ng Romans chapter 4. It's not about your performance, no? Yung performance po ng tao, kundi ito po'y tungkol ho sa pangako ho ng Diyos. Hindi ho sa effort, kundi dahil po sa biyaya. Hindi ho sa kakayahan ho natin, kundi tungkol po sa kanya ho katapatan. No? At bago ho natin basahin, sa inyo lamang po akong manalangin. Tayo po'y manalangin sa Panginoon. O Diyos na tapat, banal, dakila, narito ho kami ngayong hapon, nagkaisa ho sa panalangin sa puso. Dumadalangin, Panginoon, ang patuloy mong pagsama at bigyan niyo ho kami ng pangunawa sa iyong mensahe ngayon pong hapon. Wala po kaming ibang nais kundi ang patuloy na maranasan ka sa aming buhay. Ang patuloy na masamba ka. Ang patuloy kang mapapurihan at magawa ang iyong kalooban, Panginoon. Yan pong hapong ito, tinatanghal po namin ang iyong dakilang pangalan lamang. Ang pangalan po ng Panginoong Hesus ng Biblia. Sa pangalan mo lamang, Panginoong Hesus. Amen. Ang title po ng mensahe ng Panginoon ngayon pong ito, Faith that refuses to surrender. No? Faith that refuses to surrender. Romans chapter 4, tungkol kay Abraham, ating ninuno, ano naman ang masasabi natin? Yun ang sinasabi ko Binalik ho dito ni Pablo kasi nagtatalo ho sila Paano ba naligtas? Dahil sa gawa o dahil sa pananampalataya? Kaya po binalik ho ni Pablo kay Abraham. Tungkol kay Abraham na ating ninuno, ano naman ang masasabi natin? Ano ang kanyang karanasan tungkol sa bagay na ito? No? Kung ituturing siya ng Diyos na matuwid dahil sa mga nagawa niya, may pagmamalaki sana siya. Ngunit wala siyang may pagmalaki sa paningin ng Diyos. Ano ang sinasabi ng kasulatan? Si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at dahil dito, siya ay itinuring ng Diyos na matuwid. Verse 4, at ibinibigay sa taong gumagawa ay hindi itinuturing na kaloob, kundi kabayaran. Next po. Ngunit ang hindi nananalig sa sariling mga gawa, kundi sumasampalataya sa Diyos na nagpapawalang sala sa makasalanan, ay itinuturing na matuwid ng Diyos. Dahil saan daw po? Sa kanyang pananampalataya. Dito muna ho tayo. Saan daw tayo tumigil? Verse 5. Dito makikita natin that faith is not earned. Ano po yon? Kundi ito ho ay biyaya ho ng Diyos sa atin. Sabi ho ni Paul, hindi naging righteous si Abraham dahil sa kanya hong gawa. Sa totoo lang. Kundi ano po? Hindi ho siya naging righteous kasi po, may ibubuga ho sana siya Kung ang pagbabasihan po yung gawa, ay grabe ho yung gawa. Pagsunod ho niya. Pero ang sabi ho ng Bible, Abraham believed God and it was credited to him as righteousness. Tandaan ho natin that righteousness wasn't something Abraham climbed up to. Ano po ito? It was something that God placed on him. Ang linaw ho sa Bible. No? Kasi nagtatalo Gawa, pananampalataya. Gawa, pananampalataya. Balik nga ho ni Pablo ang turo sa Genesis. Hindi ho tinrabaho ni Abraham ang pagiging matuwid. Sa totoo lang. Ito po ay ibinigay ho ng Diyos sa kanya. Why? Because he believed God. Sumampalataya po siya sa Diyos. Kasi marami ho nagtuturo ho ngayon, ito gawin mo, ito gawin mo, ito gawin mo. No? Paano ba maging maligtas? Pagdasal ka ng 10 ganyan, no? Pagdasal ka ng 20,
Paano mawala ho ang kasalanan? Sasabihin sa'yo, magdasal ka ng 20 Aba Ginoo, no ho, 40 Ama namin, 50 sumasampalataya, no ho, ay gawin na ho nating, kahit gawin pa ho nating 1,000, hindi ho nito kaya tayong iligtas. No? Kasi sabi ho ng isang loko-loko, gawin na ho nating 2,000 at bukas ay may nanakawin pa ako langka. Malaki-laki. No? Nawaan ho natin. Kasi kung pagbabasihan po ng Diyos yung ating mga gawa, wala hong, sabi nga po Roma 3:23, wala hong nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Nawaan ho natin. Kaya po yung salvation, is a gift from God with no human effort. Pag hindi ho natin yung naunawaan, hindi ho natin maunawaan ang habag at biyaya ho ng Diyos. Si Abraham sumunod sa Panginoon, pero bakit ho siya naging matuwid? Sumampalataya po siya. Kaya tandaan ho natin, faith is not earned, kundi ito po ay grace ng Panginoon sa sino mang sumampalataya sa Kanya. Alam mo yan, di ba, sometimes sa atin nung mga ginagawa, what is faith? Kasi tayo po ay sumampalataya sa Panginoong Jesus na dumating na at muling babalik. Pero alam niyo po, nung panahon po ni Abraham, na po ay sumampalataya sa Mesaya na pangako pa lang ho yun. Wala pa ho mismo yung Mesaya. Siya po ay sumampalataya sa Mesaya doon sa Jesus na paparating pa lang. Naunawaan ho natin? Kaya ho si Abraham naligtas. Siya po ay sumampalataya doon sa Jesus na paparating pa lang sa Mesaya. Tayo po ay naligtas dahil sumampalataya sa Jesus na dumating na at nangako hong babalik. Pero that time, kung kayo po si Abraham, isipin ho ninyo. Diba? Yun ho kasi yung pananampalataya eh. Sabi nga po, magaling ho tayo ngayon. Meron ho tayo mga nalilingon sa pananampalataya. Isipin niyo po yung mga nauna. Si Adan. Sino hong lilingonin ni Adan? Elepante? Diba? Naalala ko, diba? Nag-uusap po si Adan at si Eva. Eva, ako kayo talaga mahal mo. Sige, ano ka ba? Eva, sino pa bang ibang babae rito? Di ba? Wala na naman eh. Di ba? Saan ako papatol? Doon sa giraffe? Di ba? Naman nyo, sina Abraham, tayo po, nalilingon ho natin sila eh. Sa atin nung paglalakbay, sa pananampalataya, andyan dyan sina Abraham, sina Isaac, sina Jacob. Mga witnesses ho yan eh. Pero sila ho, nung tawagin ho sila ng Panginoon, sino ang lilingunin ho nila? Di ho ba? Sila nga ho yung unang sumunod sa pananampalataya. Kaya po, yun ho yung pananampalataya eh. Naunawaan ho natin, ang pananampalataya ay pag-asa sa bagay na hindi mo pa nakikita. Kaya sabi ko nga po, hindi ho totoo yung to see is to believe. Marami hong tao ganyan. To see is to believe. Misan talo pa ho tayo nung nagtatanim eh. Diba, misan yung mga nagtatanim ho ng palay dito sa Pilipinas, na 20 ho ang bigas. Welcome sa bansa na mahal ang gas, mahal ang bigas, Pilipinas. No? Diba, talo ho tayo. Minsan yung mga nagtatanim, diba, magtatanim ho sila, dilig ho sila ng dilig. Minsan wala naman hong tumutubo. Pero hindi ho sila nawawalan ho ng pag-asa na sa kadidilig ho nila, wala nga hong tumutubo sa ibabaw. Pero sa ilalim, andun ho yung ugat. Hindi ho nila nakikita. Nawaan ho natin, yung ugat ho lumalalim. At paglalim ho ng ugat, isang araw ho tutubo ho yung diniligan. Yun ho kasi ang pananampalataya eh. May mga ginagawa ho tayo na minsan parang hindi ho natin nakikita eh. Sabi ko nga po
Parang, ano ba ginagawa natin? Parang nahihirapan tayo dito, nag-aaksaya ba tayo ng panahon? Wala naman nangyayari. Diba? Tayo, panalangin tayo ng panalangin. Panalangin tayo ng panalangin, panalangin. Sakripisyo tayo ng sakripisyo. No? Pero sila, payaman ho ng payaman. Bakit ho? Kasi, pakapalo ng pakapalo ang bulsa. Panakaw ho ng panakaw. Sabi ko nga po doon sa next, huwag niyong tingnan yan. Kasi, bumilang ho kayo 30 years from now, patay na ho yung, joke lang sabi nga ho nung isa hong tinanong, sabi ng lola, bakit ka walang kagalit? Kasi patay na yung mga walang iya. Di ho ba? Bilang ho kayo 30 years from now, patay na ho sabi ng lola, hindi ho may sabi, patay na ho yung mga walang iya. 30 years from now. Oh, kasi yung mga 60 years old, sino hong matitira? Kabataan. Kita nyo? Kaya po yung tinatrabaho natin, it's not for them. Para ho ito sa lahat ng kabataan na nandito. Alam niyo po, ang nilalakbay ho ng church, hindi ho para sa amin. Kayo po yung maiiwan. Siguro darating ho yung time, we don't know. No? Kasi ngayon, ang 30 years old, 40 years old, ang pakiramdam. Pag hindi nyo ho inangatan yung inyong sarili. Ito ho, binili ko ho sa Lazada, ang dahon ng fit. Doon sa model. Ba't nung isinuot ko ganito? Di ho ba? Sabi ko, wow. Ang point ho natin, ang point yung parang hindi ka napabata eh. Baka ho yung mga panalangin, yung mga sakripisyo na ginagawa ho ngayon, ng ating mga church leaders, ng ating mga pastor, baka ho hindi na ho nila yan makita. Pero maiiwan po kayo. Mga kabataan. Kaya, doon ho papasok ho yung pananampalataya. Ano ho yung pananampalataya? Hindi man ho natin nakikita yung nangyayari ho ngayon. Wala man ho siya agad epekto, pero yung ugat, palalimin ho natin yung ugat. Magtanim ho tayo. Diligan ho natin, yun yung kanta eh. Diligan ho natin ang panalangin. Diligan ho natin yung bawat luha. Diligan ho natin ang bawat sakripisyo. At isang araw ho, panahon na ninyo. Panahon na ninyo. Yun ho yun eh. So, kaya nga po si Abraham, sumampalataya ho siya. It's not by works, kundi sa kanya hong pagsampalataya, doon po ay, siya po ay tinuring ho ng Diyos na matuwid. Sabi nga po ni John MacArthur, righteousness is imputed. When we say imputed, niligay, ibinigay. Hindi ho natin ito pinaghirapan. You are righteous. Why? Because of Jesus. No? Maliwanag ho na hindi tayo matuwid dahil sa ating sarili. Hindi ho dahil sinabi ko, nasa Bible ho yun. Tayo po'y tinitingnan ng Panginoon, ng Diyos na matuwid dahil po sa Panginoong Jesus, sa pagsampalataya natin sa Kanya. Sa tingin mo, perfect ho yung katabi mo? Wala akong perfect. Wala akong perfect ho dyan. Kaya nga ho tayo nandito sa church, pare-parehas ho tayong mga taong imperfect. Ito nga po ay gamutan. No? Tingnan nyo ho yung dalawa, nakaganong parehas. Gamutan ho ito. Not literal na gamutan. Gamutan ho talaga ito ng mga kaluluhang may sakit. I mean, sa atin ng mga buhay, pare-parehas ho tayong may mga sakit, may mga problema, may mga sugat sa puso. At narito ho tayo para ho ayusin. Kaya tayo pong lahat ay imperfect. Pero because of Jesus, dahil ho sa pananampalataya, tayo po ay tinuring ng Diyos na matuwid. Imputed, Hindi ho natin ito pinaghirapan. Sinabi naman po ni Chuck Swindoll, God credits righteousness to those who believe, not to those who perform. Ulitin ko ha. Sabi ni Chuck Swindoll, God credits righteousness to those who believe, not to those who perform.
Kaya hindi ho totoo yung kumpletuhin nyo ho yung attendance nyo sa simbahan. Iligtas kayo. Kalokohan ho yun. Hindi ho totoo yun. Nagkakalokohan ho tayo pagka ganito. Pag kayo po ay humaplos kay santo ganito, no, kalokohan ho yun. Di ba yun ho yung mga Pilipino, yung lalo mga Batanggen, di ba? Bakit kayo biste? Ay ako'y sisimbat na bawasan ng aking kasalanan. Mali ho yun. Kahit ano pa hong gawin ho natin. Kahit ano pa, galing ng yung performance mo, di ba? Magaling ka magdasal. Ano pa ho? Di ba? Tumutulong ka sa mga nangangailangan. Di ba? Tumutulong sa mahihirap. Kung wala ho ang pananampalataya sa Panginoon, hindi ho yan ang mahalaga sa Diyos eh. Ano ho yun? Kailangan ho nating sumampalataya. Marami ho sa atin, pagod na ho kakahanap ho ng paraan para maging karapat-dapat. Pero tandaan ho natin na ang biyaya ho ng Diyos, ang kaligtasan, hindi po ito premyo sa performance ho natin. Kundi ito ho yung simula ng totoong pananampalataya. Ulitin ko sa inyong lahat, marami ho sa atin, sa mga Pilipino, pagod na kahanap. Paano ba maging karapat-dapat sa Diyos, sa harapan ng Diyos? No? Hindi naman ako nagnakaw. Hindi naman ako pumatay. Di ba merong 10 utos? Sinunod ko naman yung 9. Pero nalabag ko yung isa eh. Sino sa inyong kayang sumunod sa 10 utos? Nabatan ho tayo. Di ba, pagpe-pray ko, kuhanin na ho ng Diyos ngayon din. Kasi hindi na ho kailangan nandito kayo kasi perfect na ho kayo. Doon na ho kayo sa paraiso, sa kalangitan ho. Sa totoong buhay, wala hong kayang sumunod ho niyan. Kaya lahat ho tayo, di ho natin kayang iligtas ang atinong sarili. No? Marami ho sa atin nagtatanong, paano ba maging karapat-dapat? Tumulong sa mahirap, magbigay, ganito. Sundin niyo ho yung lahat ng mga sakramento ng binyag, kasal, kumpil, at kung ano pa. No? Pag ililibing, wiwisikan ka pa. Pag hindi ka nawisikan, hindi ka mapapapunta sa kalangitan. Sa sa Bible? Alam niyo, pag hindi ho tayo nag-aral, pag hindi ho tayo nagbasa, mabubudol ka. Totoo ho. No? Mabubudol ka. Gusto niyo bang mabudol? Sino hong gusto mabudol ang kanyang kaluluwa? Kasi marami hong budol. Kailangan niyo hong magbasa. Hindi lang ho basahin, aralin ho natin ang Bible sa ating mga kabataan. Kung ayaw niyo mabudol, aralin niyo ang Bible. Totoo yan. Kasi andyan dyan ang katotohanan. Wala sa kung sino mang leader ang katotohanan. Nasa Biblia po ang katotohanan. Kasi minsan, umaasa ho tayo ng pagbabago. Saan? Sa mga leader ho nakaupo, kay ganito, kay ganyan. Sa totoo lang, alam niyo po, tingnan ho natin, ang tunay hong pagbabago wala ho sa Malacanang. Kahit sino pa hong umupo ho dyan. Ang tunay hong pagbabago, alam niyo ano? Humarap ka sa salamin. Sabihin mo, tanong mo sa magic mirror mo, harap ho kayo sa salamin. Kasi, ang tunay hong pagbabago ay isang tao na sumampalataya sa Panginoon. Doon ho magkakaroon ng pagbabago ho ng buhay. At imagine ho natin, kung lahat ho tayo ho dito, binago ho ng Diyos ang buhay, magbabago ho ang lugar. Minsan nakala ho ng mga kabataan, nasa kalye ho ang pag-asa. Sabi ko nga po, nakailang EDSA na ho tayo. Pinatalsi si Marcos Sr., EDSA 1. Pinatalsi ko si ERAP para sa mahirap, EDSA 2. May nagbago? Iyo ba? May nagbago ho ba? Ang mahirap, nananatiling mahirap. Ang Pilipinas, nananatiling lubog sa baha. Galing ho kami ng Malaysia. Sabi ko, Malaysia na ho. Kumpara ho natin sa Pilipinas. Ang Metro Manila ay probinsya ng Malaysia. Johor Bahru. Punta ho kayo doon. Pag nagkaroon ho kayo ng pera, mag-travel ho kayo. I-compare nyo ho doon sa probinsya ho ng Malaysia, yung pinakabungad galing Singapore. Yun lang ho ang Manila.
Punta ho kayong Kuala Lumpur. Ay, wala akong sinabi yung Ate Maynila. Marami akong kamukha doon. Ano? May nagbago? May nagbago po? Wala. Kahit sino pa hong umupo sa Malacanang. Hanggat wala hong totoong pagbabago ho ng puso ang bawat tao, ang bawat sumasampalataya sa Diyos. Sinasabing sumasampalataya sa Diyos, I don't know. No? Kasi yung ang totoong pananampalataya, nagbabago ho ang buhay. Naunawaan ho natin? Nagbabago po ang buhay. Hindi ho tayo magiging karapat-dapat sa Diyos kahit kailan kung hindi ho tayo sasampalataya sa Kanya. Kahit pa ho, sabi nga po sa Bible, kahit po ibigay mo pa ang sarili mo upang sunugin, kung wala kang pag-ibig, wala. Ang Diyos ay pag-ibig. Naroon ho natin, hindi ho sinabi ho ng Biblia na God has love. Sabi ho mismo ng Bible ay God is love. At ialay mo man ang iyong sarili upang sunugin. Kung wala kang pag-ibig, wala rin. Because God is love. No, naunawaan ho natin. Kaya tandaan ho natin, unang-una ho, faith is not earned. Kundi ito po ay tinanggap po natin. It's received. Biyaya ho ito ng Diyos. Basahin ko lamang po. Next. Kaya tinawag ni David na pinagpala ang taong tinuring ng Diyos na matuwid ng hindi dahil sa sarili nitong mga gawa. Sinabi niya, pinagpala ang mga taong pinatawad na ang pagsuway at ang mga taong pinawi na ang mga kasalanan. Pinagpala ang taong hindi na pagbabayari ng Panginoon sa kanyang mga kasalanan. Ang pagpapalang ang pagpapala kayang ito'y para lamang sa mga tuli. Hindi, ito'y para rin sa mga dituli. Sinasabi natin, batay sa kasulatan na itinuturing na matuwid ng Diyos si Abraham dahil sa kanyang pananampalataya. Naglag. Kailan iyon nangyari? Bago siya tinuli o pagkatapos? Bago siya tinuli at hindi pagkatapos. Ang kanyang pagtutuli ay naging tanda na siya'y itinuring na matuwid ng Diyos dahil sa pananampalataya niya noong hindi pa siya tuli. Kaya't siya'y naging ama ng lahat ng mga sumasampalataya sa Diyos at sa gayon sila'y itinuturing na matuwid kahit hindi sila tinuli. At siya'y ama rin ng mga tuli, hindi lamang dahil sa kanilang pagiging tuli, kundi dahil sila'y sumunod sa halimbawa ng pananampalataya ng ating mga ninunong si Abraham noong bago pa siya tuliin. Paliwanag ko lang kasi may pinapaliwanag dito circumcision. No? Circumcision, pag sinabi yung circumcision sa Bible, kasi meron ng mga uncircumcised. Sino po yun? Yung po mga hentil. Mga uncircumcised po yun. Yung mga circumcised, yung po yung mga Hudyo. Galing wala ho kay Abraham, So, ibig sabihin, yung circumcision sa Bible? Pag yung circumcision po, ito po ay simbolo ho ito ng yung paglilinis. Naunawaan ho natin. In the New Testament, parang it is equivalent to baptism, immersion. No? So, ibig sabihin, pag hindi ka tuli, marumi ka. Pag di ka baptize, marumi ka. Ganun lang. Yun po yung sinasabi ho dito para maunawaan nyo lamang. No? Ngayon, sinasabi dito, whether tuli o hindi, basta sumampalataya ka sa Panginoon, nilinis ka. Yun po yun eh. So, at siya'y ama rin ng mga tuli, hindi lamang dahil sa kanilang pagiging tuli, kundi dahil sa sila'y sumunod sa halimbawa ng pananampalataya ng ating ninunong si Abraham noong bago pa siya tuliin. No, makikita ho natin dito that faith is not hindi lamang po yung pananampalataya, hindi lamang po ito dahil sa faith is rooted in God's promise, not in circumstances. Ito po ang pananampalataya po, ito po ay nakaugat sa sinabi ng Diyos, sa pangako ng Diyos. Hindi dahil sa culture, hindi dahil sa kaugalian, hindi dahil sa ginawa. Naunawaan natin, not in circumstances. Kasi,
dito makikita rin ho natin that Abraham hope against hope. Kasi po, makikita natin, tiningnan niya po yung katawan niya, matanda na ho siya. Si Sarah ho, baog. Pero, ano ho nangyari? Naniwala pa rin ho siya eh. Kung pag-aaralan ho natin yung buhay po ni Abraham, tiningnan niya po yung katawan niya, ang tanda ko na eh. Alam niyo po kung ilang taon na ho nagkaanak itong si Abraham? Nasa 100 plus years old. Ilang taon ho nagbuntis ho si Sarai? Si Sarah. 100 taon. Meron pa ho ba kayo nabalitang gano'n? 100 years old, buntis. Diba? Parang wala pa ho ako nababalita sa history ho ng daigdig. Maliban ho kay Sarah. No? 100 taong gulang na babae. Headlines bukas ngayon ng broadcast. Buntis. Wala. But because of God's promise, nanampalataya ho sila Abraham. Hindi ho dahil sa, parang, tanda ko na eh, Lord eh. Parang imposible na yung sinasabi mo eh. Ang tanda na rin ng asawa ko, uugod-ugod na eh. Parang imposible eh. Because faith doesn't ignore reality. It just refuses to let reality define God. Kasi maybe ngayon, ang hinaharap po natin, parang mag-asawa ko kayo pero wala na akong spark. Punti na ho yung mga spark plug ko sa sasakyan. No? Parang, andyan kayo, mag-asawa tayo, 50 years na tayong kasal, 47 years na tayong kasal, pero nasama na lang tayo sa isang bahay, pero wala na eh. Wala nang spark eh. No? Ano pa ho? Meron ka hong sakit na kumakain ho ng iyong lakas. Kanina, galing lang ako ngayon pong umaga, meron kaming emergency. Yung tatay ko ho, dinala ko ho ng ospital. No? Kasi pinakyaw niya ho lahat ho ng sakit eh. Medyo matigas ho kasi yung kanya hong ulo nandun sa ospital. No? Iniwan ko ho, after ko ho magturo, babalik ko ako doon. May iniwan po ako doon. Kasi ang dami niya hong sakit. May sakit sa bato, sakit sa gallbladder, sakit sa pantog, meron ho siyang prostate enlargement, may sakit sa puso. Sabi ko, idol yata nito si Manny Pacquiao eh. Awa ho ng Diyos, nagpadala ho ng ospital. No? Pag nakikita ko nga ho siya, sabi ko, Panginoon, mahirap ho siyang tingnan. Totoo lang. Ang hirap pong tingnan yung tatay mo, unti-unting nauupos. At ikaw bilang anak, kailangan mong tumayo. Kailangan mong magdesisyon para sa kanya. Kanina, kausap ko ho siya. Ayaw niyo ho magpa-ospital. Kinausap ko ho siya ng mahinahon. Sabi ko, hindi ko kayo kayang iuwi na ganyan ang inyong itsura. Sabi ko sa kanya, baka magliwanag ang bahay. Sabi ko, dito kayo sa ospital tumigil. Ako na ho nag-decide para ho sa kanya. Wala ho siyang nagawa. Kasi may posas po ako sa sasakya. Ipoposas ko siya kahit dati siyang pulis. Joke lang ho yun. No? Di ho ba? Parang doon gagana yung pananampalataya mo eh. Ano ba itong mga nangyayaring to? Kakatapos lang isang problema na naman. Di ba? Tapos ikaw, may sakit ka rin. O kaya minsan, mga kinabukasan hong parang sarado, calling na parang wala na hong pinto. Pero ano hong sabi ho ng pananampalataya? Nakikita ko ang realidad, pero mas kilala ko ang Diyos na higit sa realidad. Sa atin ng bansa, nakikita mo ang realidad. Humiring na ng humiring, wala namang nakulong. Pero may Diyos. Yes, may Supreme Court, pero may Diyos. Nakalusot kayo dyan, may Diyos. Unawaan ho natin. Yan yung sinasabi ho ng Bible, na anuman ang iyong gawin, hayag man o lihim, pagsusulit mo rin sa Diyos. Kasi ho, ang totoong katungkulan ho ng tao, alam niyo ho, sabi ho ni Solomon, basahin niyo yung mga ngaral, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang lahat ng kanyang pinag-uutos. Yan ang buong katungkulan ng tao. Yun yung sabi niya eh. Kasi anuman ang iyong gawin, hayag man o lihim, whether nakatanggap ka o hindi ng bilyon-bilyong korupsyon, pagsusulit mo yan sa Diyos.
Kaya huwag na ho natin silang pakialaman. No? Meron nung Diyos. Huwag ho tayong paapekto ho sa nangyayari ho sa realidad. Personal, sa inyong buhay. Huwag ho kayong paapekto. Lumaban ho kayo. Lumaban ho tayo. Minsan po, hindi nyo lang ho alam na may mga tao pong nakatingin po sa inyo at sa inyo po humuhugot po ng lakas. Pag nakikita ho nila kayo, lumalakas ho yung kanilang pananampalataya. Yes, si Jesus po nagbibigay ng pananampalataya. Pero yung pananampalataya pong yun ay lumalakas, ginagamit niya ho kadalasan o minsan ang kanya ho mga anak. Paano ho kayo lumalaban sa inyong buhay? Paano nyo nilalaban ang inyong mga pangarap? May pangarap pa ba tayo, mga kabataan? Kasi yun yung sinasabi ng pananampalataya. No? Nakikita ko ang realidad, pero mas nakikita ko ang Diyos na higit sa realidad. Yan po yung nakita ko ni Abraham eh. It is not rooted, faith is rooted in God's promise, not in circumstances. Marami pa hong mangyayari sa atin hong buhay. Marami pa. Ang haba pa ho ng lakbayin. Sa avenue, marami pa hong mangyayari. Sa atin ng mga hinahandle pong mga churches, marami pa hong mangyayari. Marami pa tayong mararanasan bilang mga pastor. Marami pa tayong mahahandle na tao na iba't ibang klase, iba't ibang ugali, ang hirap i-handle. Pero doon masusubok yung ating pananampalataya. Sa ating mga kabataan, marami pa kayong dadanasin. No? Marami pa tayong dadanasin. Pero wag tayong magpa-apekto sa nangyayari sa realidad. Kasi, mas kilala natin ang Diyos higit sa realidad. Kasi po, kung atin nung pag-aaralan, habang nag-aantay si Abraham ng pangako ng Diyos, doon ho siya lumakas. Kasi waiting is not wasted when God is working. Maghanap kayo ng mga kabataang sira ang buhay. Sila yung mga kabataang hindi makapaghintay. Totoo. Diba? Maghanap kayo. Maghanap kayo ng mga kabataang maga na buntis. Sila yung mga kabataang masisira ang buhay dahil hindi nakapaghintay. Nakala ko ito na yung huli. Diba? Ito na yung Prince Charming ko. Ito na yung huli. Ha? Ilang taon ka na ba? 14 years old. Grabe. Alam niyo po, nung kami po 14 years old, alam niyo po iniisip namin? Paano maging Super Saiyan? Gaya ni Son Goku. Diba? Paano maging Power Rangers? Tanong niyo po. Yan, may mga kaedad ho ako dyan. Diba? Yan ang problema mo eh. Kasi kapapanood mo ng Dragon Ball Z, paano ba maging Super Saiyan? Diba? E ngayon po, ang mga kabataan, tingnan natin. Diba? Kasi iba na ngayon ang palabas. Exposed na rin ang kabataan. Andyan na ngayon eh. Andyan na yung mga porn, X-rated, ikiklik mo na lang. Eh dati po yung mga gustong manood ng X-rated, pupunta ko dun sa Arkilahan, di ba? Ako pa yung pamukha. Parkila nga po ng ano ito, di ba? Ngayon, naging easy. Naging simple lang ang lahat. Diba? Kaya ganun ho kadelikado eh. Ba't ba tayo napunta ho doon? Eh kasi nga ho doon sa hindi marunong maghintay. Kaya mga kabataan, sabi nga po ay, waiting is not wasted when God is working. Huwag kayong masyadong magmadaling makipagrelasyon. Mag-aral kayo mabuti. Mangarap kayo. Meron tayong bansang lubog sa baha. Oh, meron tayong pamilya na lubog sa hirap. Meron tayong bayan na nangangailangan ng Diyos. Paano natin nakikita yung ating sarili? Diba? Anong laban mo? Tanungin mo yung kabataan, yung katabi mo, kung kabataan po yan. Ano bang laban ng buhay mo? Diba? May laban pa ba yung buhay mo? Wala. Kung pinaglalaban ng buhay mo yan, meron ba? Kasi anong direksyon yung nakikita mo?
May direksyon pa ba tayo nakikita? Kasi kung wala po, nakakalungkot. Ulitin ko lamang po, faith is rooted in God's promise, not circumstances. Tapusin po natin, basahin ko lang, verse 13. Ipinangako ng Diyos kay Abraham at sa kanyang magiging lahi na mamanahin nila ang buong mundo, hindi dahil sa pagsunod niya sa kautusan. Di ba? Sabi ko dyan, kundi dahil sa siya'y itinuring na matuwid sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya sa Diyos. Next, kung ang pangako ay pinagkakaloob lamang sa mga sumusunod sa kautusan, walang saysay ang pananampalataya ng tao at walang kabuluhan ang pangako ng Diyos. Ulitin ko balik po natin yun. Ang linaw sinabi ho ng Bible. Ano sabi? Kung ang pangako ay pagkakaloob lamang sa mga sumusunod sa kautusan, walang saysay ang pananampalataya ng tao at walang kabuluhan ang pangako ng Diyos. Faith, yung nag-ooperate ho sa atin. Next po. Kaya nga sa pananampalataya, nababatay ang pangako upang ito'y maibigay bilang walang bayad na kaloob. Libre. Hindi ho kailangan magbayad. Kaya sabi ko nga po sa inyo, pag meron nung mamamatay, kailangan nung, sabi ko sa balagbag, huwag niyo naman akong tawagin pagpatay na ho yung tao. No? Pastor, patay na ang aking asawa, pumunta ko dito at panalangin mo na. Paano pa ho makakakilala sa Panginoon niya? Patay na. No? Sige ho, pagpe-pray mo nating bumangon. Diba? Wala akong ganong klaseng pananampalatayang binigay. Bago ho mamatay, kung sino man, tawagin niyo ho kami mga pastor. At kung hindi ho kami makakarating, may papadala ho kami. Pastor, huwag naman mangyari, yung asawa ko para medyo malapit na, baka pwede mong bisitahin. Kasi kailangan niya hong makakilala sa Panginoon. Kasi pagpatay na, wala na ho yun. No? Hindi ho natin pwedeng ipanalangin na patayin na mapadpad ka sa lugar ng purgatorio. At wala naman ng purgatorio sa Biblia eh. Na, pag hindi ito nawisikan, mababapunta ito sa hindi ito makakaalis sa purgatorio. No? Kaya kailangan ho ng wisik. Magkano ho wisik? Magkano po? 10, ha? 5-5. 3-5 lang ho sa akin. Biro lang. No? Wala. Diba? Pag wala ko yung 5-5, hindi ho kayo mawiwisikan. Kawawa ho itong kaluluwa ng tao ito, hindi nawisikan. Wala ho yun doon. Huwag ho kayo maniwala ho. Basahin ko po ulitin ko po sa inyo. Kaya nga sa pananampalataya na babatay ang pangako. Nanampalataya ba? Di ba? Upang ito'y maibigay bilang walang bayad na kaloob para sa lahat ng anak ni Abraham. Kita ho natin, ang kaligtasan po ay walang bayad na kaloob ng Diyos. Bakit? Sino ang nagbayad? Ang Panginoong Hesukristo. Siya po'y ipako ho sa krus. Tapos ikaw, maniningil ka ng bayad. Di ko kayo nagtataka sa mga Christians pag nagkasal, wala akong bayad. Di ba? Sabi nyo, walang bayad ang kasal. Pag bininyagan ho yung anak, pagka dinedicate ho yung anak nyo, wala akong bayad. Hindi ho kami sanay na kami ho'y binabayaran. No, padala na lang ho kayo ng leche, nag-dedicate, okay na ho yun. No. Bibigay ko ho kayo yung wals mataas, no, sugar dyan. Padala ho kayong 3. Biro lang. Kasi, ang Panginoon Hesus yung kaligtasan nga ho, walang bayad ho ibinigay sa atin. Tapos mga pastor, manghihingi po ng bayad. Wawa naman ho yung tao. No? No, sa Bible, yung mga pastor daw po ay meron nung karapatan na tumanggap daw ho ng, pero ibang usapan ho yun eh. Iba ho ang avenue. Ang mga pastorong tinawag ho dito, wala hong bayad. No? Kasi baka masilip nyo pa ho kami, ipatawag nyo pa ho kami sa Red Ribbon Committee. No? May interview pa ninyo kami. Wala na hong ganon. Kung mahal mo ang Panginoon, paglingkuran mo ho siya kasi yun ay kaloob na wala hong bayad. Naunawaan ho natin. Kaya po, pag ang alam nyo hong pananampalataya ay may bayad, you're wrong way ho yun.
Kasi ang linaw ho, nagsinabi ho ng Bible, hindi lamang sa mga saklaw ng kautusan, kundi sa lahat ng sumasampalataya ring tulad ni Abraham sapagkat siya ang ama nating lahat. O, para kanino daw po lahat? Para sa lahat ng sumasampalataya. Ano pong mahalaga? Pagsampalataya. Tuloy ho natin. Gaya ng nasusulat, ginawa kitang ama ng maraming bansa. Ang pangakong ito'y may bisa sa harap ng Diyos na kanyang sinampalatayanan ang Diyos na bumubuhay sa mga patay at lumilikha ng mga bagay na hindi pa nililikha. Kahit wala ng pag-asang magkaanak, nanalig pa rin si Abraham. Ito yung sinasabi ko kanina na ay magiging ama ng maraming bansa ayon sa sinasabi sa kanya. Sindami ng mga bituin ang inyong magiging lahi. Hindi nang hina ang kanyang pananampalataya kahit uugod-ugod na siya. Palibhasay, 100 taon na siya noon. Di ba? 100 years old. At ang kanyang namang asawang si Sarah ay baog. Tapos nangako ang Diyos, ikaw magkakaanak, 100 ka na. Tapos asawa mo, bukod sa matanda na, baog pa. Pero yun po yung sinasabi ko, it is not rooted in the circumstances. It is rooted in the saan po? God's promises. Ano bang sinabi ng Diyos? Yun yung panghawakan mo. No? Huwag mo panghawakan yung nangyayari. Pag sinabi ng Diyos, mahal kita, mahal kita. Iingatan kita, iingatan kita. Pag sinabi ng Diyos, ligtas ka. Dahil sumampalataya ka, ligtas ka. Yun. No? Sabi ko dito, hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos. Sa halip, lalo siyang lumakas dahil sa kanyang pananampalataya at nagpuri pa siya sa Diyos. Lubos siyang naniwala at tutuparin ng Diyos ang ipinangako nito. Next po. Tapos na? Hindi, yung Romans 5. Ituro na rin ko natin. Itaho natin. Tapos na. Kaya, hanggang 20 lang yata po yung PowerPoint eh. Pero anyway, may binanggit po siya rito, that faith looks to the God who raises the dead. Kasi po, hindi ho kay Abraham ho nagtapos ho si Paul. Kung atin nung pag-aaralan, saan ho siya nagtapos? Sa Panginoong Jesus. Sabi ko, it will be credited to us who believe in Him who raised Jesus, our Lord, from the dead. Binalik niya ho dun sa Panginoong Jesus. Kasi yung Diyos na nagbibigay ng buhay o nagbigay ng buhay sa sinapupunan ho ni Sarah, ay siya rin po ang bumuhay sa Panginoong Jesus mula ho sa libingan. Kung kaya niya hong buhayin ho ang mga patay, wala hong imposible ho sa buhay mo. Hindi ho imposibleng may kaya hong gawin ang Diyos sa buhay mo. This is not optimism. Ito ho yung resurrection truth. This is not optimism. Ito yung resurrection truth. Na hindi lang ho siya nagbibigay ng pangako, kundi tinutupad niya po ito sa pamamagitan ng kanyang pagmamahal. Siya po yung makapangyarihan. No? Kasi, pati nung babalikan, medyo history lang ho tayo ng konti ho ngayon nung hapon, 4:48 pa lang naman ho eh. Pwede pa ho tayo hanggang alas 6, di ho ba? Nung panahon ho ng Kastila, ang Pilipinas po ay, isang araw po nanonood kami ng mga anak ko kay Jose Rizal. Pinapanood ko kanila eh. Ang Pilipinas po ay isang bansang, nakatali. Wala hong boses, wala hong karapatan, wala hong dignidad. Ano hong tawag ho sa mga Pilipino noon? Mga Indio. Hindi ho mamamayan. Ang magsalita, maaari hong mabilanggo o mamatay, at marami hong naniniwalang wala ng pag-asa. Pero, there you go, andun ho si Dr. Jose Rizal. Ano nangyari? Wala ho siyang espada, wala siyang hukbo. Alam ho ang dala niya? Pluma.
Panulat, Isip, at Pag-asa. Anong dalawang nobelang kanya nulat sa mga kabataan? Bulgar, tsaka Tiktik. Ano po? Liwayway. Abante. Di ba? No Limit Tangere at El Filibusterismo. Nilantad niya po yung katiwalaan, abuso at kasalanan ho ng sistema. Anyway, nagpapatakbo ho ng gobyerno ng panahon pong yon ay mga praile. Ang dala ho ng mga Espanyol ay Catholicism. By the way, linawin lang ho natin. No? Kasi sabi ko nga po sa mga kabataan, there is something wrong in our history. In 1521, Magellan came. And the Philippines discovered Magellan. Hindi ho Magellan discovered the Philippines. Pilipinas na ho. No? Ang dala ho nila, sabi ho sa books, Christianity raw. Hindi ho Christianity. Ang dala ho nila ay Catholicismo. Nanuaan ho natin? Pagkaiba ho yun. Christianity, Catholicism. Relihiyon ang kanila hong dala. Lantad ho yan ni Jose Rizal. Alam niya ho ang kapalit. Pinanmanan ho siya, siya po'y tinakot, itinapon, at inaresto. Ito ho, noon ho siyang sintensyahan ho siya, barilin ho sa Bagong Bayan noon pong 1896. Akala ho ng marami, kasama niyang ililibing ang pangarap niya hong kalayaan. Di ba? Pero bago ho siya barilin, hindi ho siya tumayo bilang talunan, kundi bilang taong naniniwalang kahit ho siya'y mamatay, ano mangyayari? Babangon ho ang kanyang bayan. Yun yung pag-asa ho ng bayani. Akala ho ng Espanya, isang bala ka lang. Tapos na ang kilusan. Ang hindi ho nila alam, yun po ang simula ng paggising ho ng bansa. Sa kanya hong pagkamatay, nagising ho ang Pilipinas. Teachers, magsasaka, manunulat, kababaihan, kabataan, at maging ang katipunan, lahat ho nagliyab ang loob dahil po may namatay, Dr. Jose Rizal. Yun o yung pag-asang, tipo ng pag-asa na gusto hong ilibing, pero lalo pa hong naglagablab. Ano natin? Yung parang nangyari ho sa Amerika, si Charlie Kirk binaril. Gustong patahimikin eh. Diba? Kaya ang hirap po ngayon ang debate. Kaya po, kung bait na po ako ngayon, hindi po ako nandidebate. Bahala. Si Jesus ba ay God? Sa buhay mo. Diba? Tanong mo kay Kuya Waltz. Tanong nyo kay Coach. Diba? Okay, mag-Bible study na lang. Okay. Hindi po. Joke lang ako yun. Kahit sino pa ho yan. Pero yung nangyari ho sa Amerika, lately, sino nakakilala kay Charlie Kirk? Kay Charlie Puth. Charlie Kirk, kakonti. Charlie Puth, madami. Di ba? Yun ang hirap po sa atin. Binarilo siya eh. Alam niyo po yung gusto niya mangyari sa Amerika? Simple lang. Simple pero hindi simple. Kasi po, ang totoong Amerika was founded by Christians. Yun po ang totoong Amerika. Anyway, ang totoong Kristyanismo, ang may dala ho, mga Amerikano. Kaya nga po sa kanila hong dollar, ano ho nakasulat? In God, we trust. No? Kasi America was founded by Christians. Mga totoong Kristiyano. Ngayon, ang bansang Amerika lumimot. Bawal ang Bible, bawal mag-pray, bawal. Okay lang, bakla tumboy kayo. Sige, kayo na lang. No? Magpakasal pa kayo. Sabi ko nga po, ang hirap. Steve, minamahal mo ba si Steve? Parang hindi ko kaya eh. Pasensya na ako kayo, pero sumusunod lang ako sa Panginoon eh. Hindi ko type. Magkasal ho ng pareha si Steve. Ayun ba? Ikaw babae, minamahal mo ba ang babaeng ito? Sabi ko, nangyari sa mundo. No? Ganun ho nangyari sa Amerika. Okay lang mag-sex. Kahit hindi kasal. Yan ho nangyari sa Amerika. Nawala na ho yung moral. Okay lang, pag nabuntis naman kayo, pwedeng ipa-abort. May abortion. Yan ang Amerika. Na pilit kinokopya ng Pilipinas. No? Ngayon, meron ng isang Charlie Kirk,
Yun ho yung kanya hong mission. Ang ginawa ho, ay yung mga security, Nikki, tingnan mo dyan sa likod Hindi ho. Sabi ko, ang ating security alert. Hindi, kasi dahil ho sa kanya hong mission, yun yung kanyang mission, pinatahimik ho siya sa pag-aakalang, titigil na ho yung movement. Alam niyo po nangyari? Nagkaroon ho ng revival. Nung siya po ay ililibing sa kanya hong lamay, sabi nga sa ating huling lamay, ilan hong Amerikano nandoon? Nagpupuri sa Diyos. Ilan ho? Di ba? Ang dami. Kung napanood ho ninyo. Meron nung ginagawa ho ang Diyos doon sa Amerika. At panalangin ko ho, kung may ginagawa ka, Panginoon, sa Amerika, patinuin mo ho ang mga Pilipinong naninira ho ng mga kalye, ng mga street lights. Patinuin niyo ho, Panginoon. Kasi ginagaya ho natin in Indonesia. No? Sabi ko, alayo ho natin. Yung tipong akala nyo ho, tapos ka na. Pero hindi po eh. Yun po yung hope against hope na kapag ang iba'y nakikita po'y katapos mo na. Pero alam nyo, ang Diyos, doon pa lang ho nagsisimula. Naunawaan ho natin. Sa iba, tapos ka na. Tapos na yung mission. Kasi patay na yung leader eh. No? Patay na yung bayani. Wala nang susulat. Pero alam nyo, ang Diyos, doon pa lang siya nagsisimula. Sabi nga po gusto nyo ho bang magbago? Gusto nyo ho ba ng pagbabago? Simple ho ang sabi ho ng Bible. Alam nyo kung ano? Sabi ho ng Biblia, malibang mahulog ang butil ng trigo sa lupa at mamatay, ito'y mananatiling nag-iisa. Pero kung ito'y mamamatay, ito'y mamumunga ng marami. Gusto ho nating magbago, kailangan muna ho nating mamatay sa atin hong mga sarili. Naunawaan ho natin, hanggat tayo po ay buhay sa atin hong mga sarili, sa kasalanan, na-enjoy ho ng tao ang kasalanan, wala hong pagtalikod ho sa kasalanan, at paglapit ho sa Diyos, wala hong pananampalataya ho sa Diyos. Wala hong pagbabago. Kaya sabi ko nga ho kanina, tumingin ka sa salamin. Kasi andun ho ang pagbabago eh. Magsimula ho tayo sa Panginoong Jesus. Huwag kayo magsimula sa kalye. Kayo mga kabataan, isang araw, mag-aaral kayo sa Maynila, ang daming mangre-recruit sa inyo doon. Papakita, ito mga magsasaka, pinahihirapan ng gobyerno. Papakita ho lahat na ng kasamaan ng gobyerno. At ikaw magbabago ka ng pananaw. Pero hindi. Tanong ko, yan ba yung kalooban ng Diyos? Huwag kayong magsimula doon. Magsimula tayo sa Panginoong Jesus. No? Magsimula tayo sa Panginoong Jesus. At tanong ko, sino bang Panginoong Jesus? Siya po yung Jesus na anak ko ng karpintero. Ano nangyari? No, siya po yung ipinako ho sa krus. Namatay, inilibing, at muling nabuhay. Nangakong babalik. At siya ho ang atin hong pag-asa. Dahil po doon po sa Jesus po na yon, alam niyo ba nagkaroon ho ng pagbabago? Pag-aralan ho natin ang history. 7 out of 12 na mga isda, binago ho ang kasaysayan ho ng mundo. Hindi nyo ho kailangan maging abogado. No? Marami hong abogado. Hindi ko naman ho nila lahat. Abogado. Pero nasa ano yung puso? Hindi nyo kailangan maging abogado o kung anumang mga title ho na kailangan para ho mabago ho natin. Ang kailangan mo lamang po ay sumampalataya ka sa Panginoong Jesus. No? Dito na ako magtatapos. Sabi ho ni Paul, no, ang kwento ho ni Abraham ay sinusulat pa rin. Hindi para ho sa perpekto, hindi ho para sa malakas, hindi ho para sa may
lahat ho ng sagot, kundi para ho sa mga pagod, naghihintay, nasasaktan, at halos sumuko na. Kaya tanungin ko lang po kayo ngayon pong hapon, nang meron hong katotohanan. Ano hong pangako ang ibinaon mo na ho dahil parang ang tagal hong dumating? Ano ho yan? Ano hong pangako yung ibinaon mo na dahil parang ang tagal po dumating? Ano hong panalangin ang tumigil ka ng banggitin dahil parang wala naman nangyayari? Ano hong calling ang tinigil mo dahil sinabihan ka ng takot na hindi na yan mangyayari? Ano hong panawagan? Baka sinasabi mo na sa sarili mo, wala na, tapos na, wala na mangyayari. Pero sinasabi ho ng Diyos ngayon, hindi pa tapos. Sinasabi ho ng Diyos ngayon, hindi pa tapos, gumagalaw pa rin ako sa ilalim ng buhay mo, sa loob ng buhay mo. Hindi ho tinanggi ni Abraham ang realidad. Hindi niya po hinayaang ang realidad po ang magdikta kung ano hong kaya ho ng Diyos. Nabanggit ko si Jose Rizal, hinarap niya ho ang kamatayan ng wala hong sandata, pero may paniniwalang kahit ho siya'y mamatay o mamamatay, hindi po mamamatay ang layunin ng Diyos para ho sa kanya hong bayan. Ito ho, ang Panginoong Hesus, pumasok ho mismo sa libingan para hindi ka manatili sa sarili mong libingan. Ang Panginoong Hesus, pumasok ho mismo sa libingan para hindi ka manatili sa sarili mong libingan. Marami ho sa atin ay takot hong mamatay sa sarili. Kanina nga po naiisip ko, meron nung isang kasabihan, death is temporary. Alam niyo po ang kamatayan, yan po'y panandalian lamang na mararanasan ho ng isang tao na sumampalataya sa Panginoong Hesus. Kasi meron pong buhay na walang hanggan sa sino mang sumampalataya sa Panginoong Hesus. Hope is not the absence of struggle. Hope is refusing to surrender to it. Maybe today, hindi hinihingi po ng Panginoon na maging malakas ka. Baka ang hinihingi po niya, bumangon ka ulit, maniwala ka ulit, huminga ka ulit, umasa ka ulit. Baka hindi mo kailangan ng bagong pangako sa atin nung lahat, sa mga tinawag ho ng Panginoon. Baka hindi mo kailangan ng bagong pangako. Ano ang kailangan? Kailangan mo lang po ay balikan yung iniwan mong pangako. Hindi mo kailangan ng bagong pangako. Ano pong kailangan? Balikan yung iniwan mong pangako ng Diyos sa'yo. Kasi along the way, ang dami hong nangyayari sa iyong buhay, disappointments, dami hong problema. Pero kailangan mo pong balikan yung nakalimutan mo at iniwan mong pangako. Kasi po, ang biyaya ho ng Diyos, hindi ito nagsisimula kapag posible. Nagsisimula ho yan kapag po ang lahat po ay mukhang imposible. Yung parang wala na hong lusot. Remember that faith that refuses to surrender is not always loud. It is persistent. Ito ho yung bulong sa puso mo na nagsasabing, Lord, kahit mahirap, kahit masakit, kahit matagal, maniniwala pa rin ako. Kahit mahirap, kahit masakit, kahit matagal, maniniwala pa rin ako. Sa atin pong next, kahit mahirap, kahit masakit, kahit matagal, maniniwala pa rin ho tayo na kayo po
ang mga taong binago ng Diyos na pag-asa ho ng ating noong bayan. So today, don't just listen. Respond. Kung si Abraham naniwala kahit lampas na po yung oras, kung si Rizal tumindig kahit katapat niya po'y kamatayan, kung Panginoong Jesus bumangon kahit po selyado na ho yung libingan, bakit hindi ka humuling umasa or aasa or umasa ho sa Panginoon? Kasi sa sandaling ito, pabulong man o palawha mo hong sabihin, Lord, hindi ako susuko. Naniniwala pa rin ako. Dahil kapag ang pag-asa ay para hong patay na, doon ho nabubuhay ang pananampalataya. Naunawaan ho natin. Sa ating mga Kristiyano, kapag ho yung pag-asa para hong wala ng pag-asa, doon ho nabubuhay ang pananampalataya. Tandaan ho natin ngayong hapon, we are not righteous because of our works. Dahil magaling tayo, dahil talino tayo, mabuti ako. Tandaan ho natin, you are righteous because of faith. You believe God, Jesus. No, balikan ho natin ang Panginoong Jesus. Sabi nga ho nitong kakantain ho natin ngayong hapon. Sabi niya, langit may lumipas, ang mundo may di na makita. Sabi ho doon, mananatili ang pag-ibig mong wagas. Sometimes in our journey, may mga times na parang, Lord, imposible eh. Ako, personal sa pag-handle ko ho ng church, may mga times na parang, magsasara na ba kami? Titigilan na ba namin to? Kasi parang wala nangyayari. Parang sa palala, di ba? May mga times na parang sasara na ba natin to? Nag-iisip. Pero hindi. Ang binuksan ho ng Diyos, siya ho makakapagsara. Ang tanong po, sa panahon ho ba nung kahirapan na yon? Sa panahon ho ba nung laban na yon, handa ka pa rin manampalataya at tumingin pa rin sa pangako ng Diyos? No? Kasi sabi ho nung kanta langit may lumipas, ang mundo may di ko na makita, mananatili ang pag-ibig mong wagas. Ganyan ho noon. Ngayon, tanong ko sa inyo, ano ang nilalakbay ng ating buhay? Nasaan ang sitwasyon ho tayo ng pananampalataya ho ngayon? Tingnan lang ho natin yung pangako ng Diyos. Not because magaling ho tayo, hindi dahil sa ating mga ginawa, kundi dahil po sa binigyan ho tayo ng Panginoon ng kakayahan na sumampalataya ho sa Kanya. At dahil po dun sa pananampalataya pong yun, nagkaroon ho tayo ng tinatawag na salvation. No? Buhay na walang hanggan. Kaya po ngayon pong hapon pong ito, inaya ko po yung bawat isang tumayo. Awitin lamang po natin to sa Panginoon. And as we sing this song, alalahanin mo lang yung pangako ng Diyos sa'yo. Alalahanin mo lang nung tawagin ka ng Panginoon, ano pong pangako ng Panginoon? Ngayon pong hapon, naalala ko lang ho nung tawagin ako ng Panginoon. No? Mahina po ako nung panahong ako'y tinawag ho ng Diyos. As in, parang dead end na ho eh. Parang imposible na to. Parang hindi na makaka-recover, Panginoon. Pero alam mo sabi ng Panginoon, be strong and be courageous. For I will be with you wherever you go. Pangako ho yan ng Diyos. Basag ka ba? Mahina ka ba? May sarili kang problema? Huwag mo tingnan ho yan.
Ang tingnan mo ho yung pinagagawa ko ng Diyos. Depressed ka ba? Huwag mo tingnan yan. Look beyond depression. Tingnan nyo ho, tingnan ho natin yung likod ho nung realidad na meron nung Diyos doon na tumatawag, nananawagan. Oo, nasasaktan ka. Pero tingnan mo, mas maraming taong mas nasasaktan kesa sa'yo. At tinatawag ka ng Diyos na kapag sumunod ka, susuguin ka niya dun sa mga taong nasasaktan upang makilala nila kung sino ang Panginoong Jesus ng Biblia na siyang magiging lunas doon sa sakit na kanilang nararamdaman. No? Huwag mo nating limitahan ang Diyos. Tingnan ho natin ang kanyang pangako. Kaya po ngayong hapon tayo po'y umawit. At habang kinakanta po natin ang kanta pong ito, alalahanin po natin ang Panginoong Jesus. Nung panahong tawagin ka ng Panginoon at sabihin niya sa iyo ang kanyang pangako, ang Diyos na tumawag sa iyo noon ay siya pa rin Diyos na tumatawag at tumutupad sa panawagan at pangako niya hanggang ngayon. Marami mang kaguluhan, parang imposible. Lord, nananampalataya po kami sa iyo. Tayo po umawit sa Panginoon. Ulit-ulit na lumalayo sa'yo. Ba't hanggang ngayon laan ang palad mo? Dakila ang pag-ibig mo. Kailan pa may hindi mababago? Tulungan mo na maalala ko ang pangako mo na di maglalaho. Panginoon, kay buti mo ang puso ko sa'yo'y nagsusumamo. Awitin lang natin sa Panginoon. Walang hanggan ang iyong kadakilaan. Namamangha sa iyong mga ginawa. Langit may lumipas, ang mundo may di na makita, mananatili ang pag-ibig mo'y wagas. Let's come to Lord Jesus. Minsan pang lalapit sa iyo, hanggang layunin mo ay masinayan ko. Purihin ang ngalan mo, mulit-muli sa'yo'y nagsusumamo. Just look unto Jesus this afternoon. Walang hanggan ang iyong kadakilaan. Namamangha sa'yo mga ginawa.
Ang Langit may lumipas, ang mundo ay di na makita, mananatili ang pag-ibig mo wagas, walang hanggan. kita Oh, Panginoon Jesus. awitan. Pupurihin ka, pasasalamatan. Ang langit may lumipas, ang mundo may di na makita, mananatili Let us continue the song. ang pag-ibig mo. Pagpatuloy tayong umawit sa Panginoon. Walang hanggan. Pupurihin ka, pasasalamat. Oh, salamat, Panginoon Jesus. Salamat sa iyong biyaya, Panginoon. Salamat sa iyong pangako, Panginoon Diyos. Oh, Panginoon, mananatili. Hindi po manatili tayo sa presensya ng Panginoon ngayong hapon. Ang pag-ibig mo'y wagas, walang hanggan ang iyong kadahilan. Namamangha sa'yo mga ginawa. Ang langit may lumipas, ang mundo may di na makita. Mananatili Jesus. mananatili ang pag-ibig mo'y wagas. Manatili lamang po tayo sa presensya ng Panginoon. And let us come to Him this afternoon. Heaven and earth will pass away, but your words will never pass away, Lord. You're so faithful. Ngayong hapon, Panginoon, tinitingnan ho namin ang iyong pangako. Pangako mo sa avenue, Panginoon, bilang isang church. Sinabi mo po sa iyong salita, sasamahan niyo ho kami, Panginoon. Sasamahan ho kami ng madla. Sasamahan ho kami ng mga kabataan, maging sa kabundukan. Tumawid man kami sa apoy, hindi kami maano. Panginoon, ang dami na ho naming napagdaanan bilang isang church. At ngayon pong hapon, Panginoon, ay pinapalikan ho namin kung paano niyo ho kami itinawid, Panginoon. Mula ho sa isang simpleng lugar na pinagsimulan ho nito. Nanawagan ka, Panginoon, o Diyos. Binagyo, pero hindi ho natinag dahil sa iyong pangako. Nagtayo
ng mga leaders, nanawagan ng mga pastor. At lagi ho namin tinitingnan, Panginoon, ay ang iyong pangako. Panginoon, ngayon pong hapon, nais lamang po naming magpasalamat po sa iyo, O Diyos. Dahil tunay kang tapat sa iyong pangako. Ang mga pangarapin, O Diyos, na unti-unti mo hong tinutupad. Dalangin ko lamang po sa bawat isa at sa bawat tao na yun nung tinawag, na manatili ho ang alab ng puso sa pagmamahal sa Diyos at alab ho ng puso sa paglilingkod ho sa iyo, Panginoon. Huwag ho kaming mawalan ho ng pag-asa, Panginoon o Diyos, na bawat balang araw ho, ang amin ng mga luha, mga sakripisyo at panalangin, Panginoon, ay siya hong silbing dilig sa amin hong mga kabataan na magtulak ho sa kanila na sumunod sa iyong kalooban, Panginoon. Hindi man ho namin makita mabilisan ang resulta ho nito. Nananampalataya ho kami, Panginoon, na sa ilalim ho nito meron ka hong ugat na pinalalago, Panginoon. At balang araw ito ho'y sisibol sa aming mga kabataan. Ang makita ho nila ang kanilang mga tawag ho sa buhay. Ang makita ho nila, Panginoon, na merong Diyos na kailangang sundin, na merong Diyos na kailangang mahalin, paglingkuran. At meron ng bayan na naghihikaos na kailangan ng mga Kristiyano para ito ay maayos. Panginoon, dalangin ko lamang po, samahan niyo po ang next. Samahan niyo ho ang kiyaka. Samahan niyo ho ang iyong mga church leaders. Samahan niyo po ang mga leader ho ng kabataan na yung tinatawag. At kung sila po yung tinatawag, bigyan niyo ho sila ng lakas ng loob na sumunod. Huwag mong matakot na ipagpalit ang kanilang buhay alang-alang sa iyong panawagan. Unless a kernel of wheat falls to the ground and dies, it will remain a single seed. But if it dies, it will produce many seeds. Muli, Panginoon, turuan niyo kaming mamatay sa amin ng mga sarili. Sariling pangarap. At tingnan ho namin, Panginoon, ang iyong pangarap. Kung saan man ho namin abutin ang paglalakbay pong ito, kung saan man ho, Panginoon, ang huling yugto ng aming buhay, alam po namin, sa isang araw, ang lahat pong ito ay magbubunga, Panginoon. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang lahat po na nandito, Panginoon, o Diyos. Lord, sa may mga hamon po ng buhay, may mga pinagdadaanan man po sa kanilang buhay, Panginoon, na pagsubok, Panginoon. Dalangin ko lamang po, na tingnan ho nila ang likod ho ng pagsubok. Pagkakot ka, Panginoon, nangingibabaw, O Diyos. Na kaya ho namin itong malampasan, Panginoon, O Diyos. Dinadalangin ko po ang bawat pamilya. Na Panginoon, pagpalain niyo ho ng kalapitan sa iyo. Dinadalangin ko po ang bawat magulang at bawat kabataan. Na Panginoon, patuloy kang magpakilala, Panginoon. At Panginoon, ikaw po yung Diyos na nagkakaloob ng lahat ng aminong pangangailangan. Kaya Panginoon, maraming salamat po. Anumang sitwasyon, Panginoon, ng aming buhay, anuman pong pagsubok, anuman pong kalalagayan,
hindi ho kami naniniwala dito. Naniniwala ho kami doon sa pangako mo, Panginoong Jesus. Kung anong sinabi mo sa iyong salita, naniniwala po kami sa iyo, Panginoon. At naghihintay po kami, Panginoon o Diyos, na bahalang araw, Panginoon, nakatuparan ho nito. At unti-unti nyo ho itong ginagawa. Salamat po. Sinasamba po namin kayo, Panginoon. Pinupuri, tinatanghal, dinadakila at pinapasalamatan, Panginoon, sa oras pong ito. Ika'y Diyos na banal, Ika'y Diyos na walang hanggan, Ika'y Diyos na aming pinupuri, Ika'y Diyos na aming niluluwalhati, Ika'y Diyos na dakila, Panginoon, Ika'y Diyos na mahal. Maraming salamat po. For you are the life and the resurrection. Salamat. Sa iyo po lahat ng papuri, pagsambat, pagdakila at pasasalamat. Sa pangalan ng Panginoong Jesus na aming Diyos. Amen at amen. Magandang hapon po sa inyong lahat.